So, yan, antibayanan nyo kung ano yung luto ang gagawin namin dito sa bangus na yan. Watch and learn. Okay, so mga ka-watch and learn, kagaya na sinabi ko kanina na antabayan niyo kung ano yung aming lutong gagawin sa bangus. So, ngayon ay gagawa tayo ng ulam na masarap. Before anything else, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Reabello. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ng upload ko. Please don't skip my ads. Pare, titirahin na natin yan. Baka matira pa ng iba. Ayan, so ang gagawin po namin dito ay iihaw po namin ng padaing. Ayan, para po masarap ang aming inihaw. Ayan. So, itong isa naman po ay gagawin nating kinilaw. Kinilaw na bangus. Ayan, so dahil ikikilaw po natin yung isang yan, lilinisin natin. Putulan po muna natin ng palikpik at pagkatapos niyan ay kakaliskisan na natin para madali po nating magayat. So, napakasarap po talagang kilawin ang bangus, mga ka-watch and learn. Pagkatapos mong kaliskisan, ayan po, ganyan lang po ang pagtanggal ng laman ng isda. Kita mo, sariwan-sariwa po. So, katatapos lang po kasi ng bagyo at napakamura po ng aming tindang bangus dito sa Bigaa. Kaya napakasarap po magluto ng iba't ibang klase ng putahe ng bangus. So, ganyan lang po. Naku, may mga makukulit pang kuting, ayun no. So, watch and learn. So, ito po yung ating gagawing mga ricado. Ayan. So, mayroon tayong sibuyas, luya at kamatis. Ayan. So, pagkatapos pong hiwain ang laman, ayan, at mahugasan. So, ganyan lang po ang kalalaki ang dapat paggagayat po ng laman ng bangus para masarap. So, ayan, tuloy-tuloy lang po hanggang matapos po ang ating mga ginagayat. At naku, napaka linamdam po ng laman ng bangus. Lalo-lalo na po yung bandang belly. So, hindi po nakakasawang gawing ulam or pulutan ang laman ng bangus. Kaya marami pong pwedeng gawing menu or putahe ang isdang bangus. Kaya tinawag siyang pambansang isda ng Pilipinas. Ayan po, pagkatapos pong gayatin ang ating isda ay ricado naman po ang susunod natin. Okay. So, una pong gagayatin naman or kasunod natin gagayatin ay yung sibuyas. So, dapat marami pong sibuyas ang ating isasahog para mas lalong maging masustansya at sumarap ang ating kinilaw na bangus. So, ganyan lang po kalalaki ang ihiwa. Yung sa bandang kanan po ay gagamitin naman po yun sa isa pang putahe na gagawin sa bangus. Yung ginagayat po sa bandang kaliwa, yan po yung ilalagay sa kilawing bangus. At nakita nyo naman na napaka daling gayatin. So, ganyan lang kalalaki. At mas pinipili ko dyan yung kulay pula kasi mas malasa at mas sarap gamitin. Ayan, so tuloy-tuloy lang pong paggagayat, ganyan kalalaki para hindi po mabitin sa ating kilawin. So ito po yung sibuyas para po sa buhay na maaliwalas. So, sumunod namang ricado na ating gagayatin ay natural ang ating luya na kung saan kapartner po
pag nagkikilawin ng isda. So kung makikita nyo po, dapat marami pong luya ang ating gagamitin para mas lalong sumarap ang ating kilawing bangus. Mas maraming luya, mas masarap. Pagkatapos natin gayatin ng luya, i-prepare na natin ang ating susunod na gagawin. Watch and learn. Ayan, so pagkatapos na pong gayatin, ihanda na po na natin ang ating gagawin. So, kitang-kita nyo naman po ang ating laman ng bangus. Napakaganda, no? Dagdagan na natin ng suka. Then, lagyan ng kaunting asin ayon sa inyong panlasa. Saka po natin hahaluin para magpantay ang kanyang lasa. Then, pag medyo kulang pa po ng suka, dagdagan pa natin. Tapos, saka na natin ilagay yung mga ricado, kagaya po ng sibuyas at yung luya. And then, paghalo-haluin na po natin yan. After that, tapos, dagdagan natin siya ng kalamansi. So, ako kasi, pag naglalagay ng kalamansi, tama na sa akin yung mga 6 na piraso. Para hindi naman sumobra yung asim. Kasi, iyan po ang nagpapabango sa ating niluluto. Ayan, so ang ginawa ko ay medyo binanlawan ko lang po yung buto. Then, pagkatapos ay nilagyan ko na po yan ng pamintang durog. Saka haluin po ulit. At nakita nyo naman po, napakasarap ng tignan, oh. Talagang marami na naman kanin ang mauubos dyan, lalo bahaw. Kaya mga ka-Watch and Learn ay huwag nyo pong kalilimutan ang ating steps sa paggawa ng kilawing bangus. Pagkatapos po natin malagyan ng kalamansi at mahalo, ay yan, hindi po mawawala ang sili. Sapagkat wala pong lasa ang ating kilawin kung walang sili. Ang lalagay ko po dyan yung siling green. Ayan, pandagdag po lasa o linamnam. Yan po, nakita nyo naman. Then, kaunting aji kung gusto nyo lang, pero kung ayaw nyo naman, pwede namang wala. Ayan, then saka po natin hahaluin. At makikita nyo, yan na po yung final part ng mga ricado na inilagay. So, yan na po yan. Titikman na po natin, mga ka-Watch and Learn. Ayun, oh. Wow. Talagang wala kang masabi, napakasarap. At kawawa na naman ang ating kaldero. Ayun, oh. Aba, teka. Yan, sumunod naman natin gagawin ay yung ating inihaw na bangus, na kung saan padaing ang ating style ng pag-iihaw para po madaming ricado ang ating mailagay. So nakita nyo naman po, nilagyan po namin ng sibuyas, kamatis, at ayan, lagyan din ng paminta. At kasunod nyan ay syempre hindi mawawala po yung aji, at nilagyan din po namin yan ng kaunting asin, saka po isasalang na po natin. Ayan, so nakita nyo naman, talagang safe na safe po dyan yung mga ricado or yung palaman at hindi malalaglag. So ganyan po ang aming style ng pag-iihaw. Then mga ilang minuto lang po yan ay mabilis lang po maluto yan. Kaya makikita mo, ayan na po, nakahanda na po ang aming pagkain. Ready na po kami. Ayan, so magdasal po muna tayo, mga kaibigan. Bless us, O Lord, in this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Ayan, tayo na. So makikita nyo naman, oh, wow, napakasarap naman po talaga ng aming pagsalo-saluhan ngayong araw na to. So ayan po yung kinilaw at saka yung inihaw na bangus. Kung inyo pong itatanong, kaya po maraming bangus po kaming niluluto ngayon dahil katatapos nga lang po ng bagyo. Pagkatapos po kasi ng bagyo dito sa Bigaa ay talagang dagsa po ang bangus. Dagsa rin po yung mamimili. Kaya kung makikita nyo po yung mga nauna kong vlog ay talagang siksikan po sa bandang tulay kung saan
tinitinda po yung mga bangus. Kaya sariwang-sariwa po yan. Kung inyo pong itatanong, ang mga bangus na yan ay nakawala po yan sa fish cage na kung saan nasira po ng bagyo, yung pinakaharang. Kaya nahuhuli po yan ng mga mangingisda. Pero iisa lang po ang aking masasabi. Talagang napakasarap po. Napakaraming putahe po ang pwede mong magawa sa bangus. Sa totoo lang, dahil po sa bagyo, natuto akong magluto ng iba't ibang klase ng putahe ng bangus. Ayan, oh. So, shout out po sa aming taga-video, ang aking pong bunsong anak, si Clarizel C. Abello. So, ayan, kain po tayo mga ka-Watch and Learn. Salamat po sa inyong panonood. So, kitang-kita nyo naman po na talagang enjoy na enjoy po kami sa aming pagkain. Lalo't meron pong sausawan na toyo mansi. Ayan po, talagang wow. So, yan po ang aming ginagawa kapag kami ay nagsasama-samang magtotropa. Mga ka-Watch and Learn, huwag po kayo magsasawa. Kami po ay humihingi sa inyo ng suporta na sana'y suportahan ninyo ang aming mga vlog para marami po tayong matulungan, marami po tayong paabutan ng tulong kung kinakailangan. So, hanggang dito na lang po ang vlog ko. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat dyan. Si Kalahi Vlog, magandang hapon sa iyo dyan. Mabuhay ka.